Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5. Quarter 3, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa tekstong naratibo, maikling kwento, focus at layon, at tekstong biswal. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nauunawaan ang tekstong naratibo, maikling kwento. A. Nakapagbibigay ng hinuha sa tema at genre. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. A. Panandang konteksto batay sa sitwasyong pinaggamitan ng salita o analohiya. Nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon. A. Tagapakinig, tagapanood, mambabasa. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Focus ng pandiwa, layon. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Animation, 2-dimensional. Unang araw. Punan pandiwa bilang isang balik-aral. Panuto, puna ng wastong pandiwang may focus sa layon ang pangungusap. 1. Patlang ni tatay ang kamote. Sagot, B. Inilaga. 2. Patlang ni Kenneth ang kalat sa sahig. Sagot, A. Winalis. 3. Patlang ni Steph ang cellphone para kay May. Sagot, C. Binili. 4. Patlang ni Carlo ang laptop sa kanyang anak. Sagot, A. Inirigalo. 5. Patlang ni Angelo ang laruan sa ilalim ng kama. Sagot, B. Itinago. Tara, basa, pagpapabasa ng kwento sa mga mag-aaral. Bisig ng Pag-ibig ni Andy Lane R. Tahanlangit. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan, malamyos niyang tinig at haplos na marahan, ang nagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay ilaw ang kahambing, nagbibigay liwanag sa buhay namin, nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Gabay na mga tanong. 1. Sino ang inilalarawan sa tula? Sagot, ang inilalarawan sa tula ay ang ina. 2. Ano-anong katangian ang taglay ng ina sa tula? Sagot, ang ina sa tula ay mapagmahal, masipag at nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. 3. Anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Sagot, ang damdaming nangibabaw sa tula ay pagmamahal at pasasalamat sa ina.
4. Ihambing ang iyong ina sa tula. Sagot, ang aking ina ay katulad ng ina sa tula dahil siya rin ay mapagmahal at lagi kaming inaalagaan. 5. Paano na ipahahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa mga anak? Sagot, na ipakikita ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalaga, paggabay at pagsisikap para sa kanyang mga anak. Wika rambulan. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita at ipagamit ito sa sariling pangungusap pagkatapos. 1. Sagot, karpintero. Karpintero. 2. Sagot, sinabi. Sinabi. 3. Tumatak. Tumatak. 4. Sigurado. Sigurado. 5. Makuha. Makuha. Kaugnay na paksa bilang isa. Tekstong naratibo, maikling kwento. Ikalawang araw. Tekstong naratibo. Ito ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan. Nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat, na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtiyatiyaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri ito, subalit may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa'y nagkukwento. Maikling kwento. Isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw. Kwento basa. Basahin ang kwentong pinamagatang Susi sa Tagumpay ni Andelaine R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Susi sa Tagumpay ni Andelaine R. Tahanlangit. Si Lenoj ay isinilang sa Barangay Caloong, lungsod ng Valenzuela.
Panganay siya sa 10 magkakapatid. Tumatanggap ng labada ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay isang anluwage. Kulang na kulang ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa kanilang pagkain araw-araw. Kaya naman sa kabila ng kanyang murang edad na 12 ay tumutulong na siya sa pagbabanat ng buto. Pasensya na kayo mga anak at ganitong buhay lang ang kaya naming ibigay sa inyo ng tatay nyo. Kung nakapagtapos lang sana kami ng pag-aaral, pihong mas maganda ang buhay natin. Ang lumuluhang wika ng ina ni Lenoj. Kaya naman ang payo namin sa inyo, kapag may pangarap kayong nais marating, gawin ninyo ang lahat ng paraan upang makamit iyon. Basta't sa malinis at tamang paraan na walang naaagrabyadong tao. Pangaral naman ng kanilang ama. Tumimo sa isip ni Lenoj ang tinuran ng kanyang mga magulang, kung kaya't kahit nahihirapan ay nagsumikap siyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa edad na 12 ay nakapagtapos siya ng elementarya. Patuloy sa pagsisipag at pagsisikap sa buhay si Lenoj. Maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, ngunit kailanman ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Linggo-linggo siyang nagsisimba upang humingi ng tulong at gabay sa Panginoon, upang pagkalooban pa siya ng lakas ng katawan at isipan na mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo nang may karangalan bilang summa cum laude, ang pinakamataas na karangalan. Sa kanyang talumpati ay binanggit niya ang kanyang mga naging karanasan sa buhay mula pagkabata. Taos-puso niyang pinasalamatan ang kanyang mga magulang na nagsilbing inspirasyon niya upang makatapos ng pag-aaral. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa lahat po ng biyayang kanyang ipinagkaloob, naniniwala po akong ang lahat ng bagay ay may dahilan. Isinilang po akong salat kami sa salapi at kayamanan. Subalit mayroon naman po akong mga magulang na mayaman sa kagandahang asal. Maraming salamat po, Nay, Tay, sa pagmumulat po sa amin ng tunay na kahalagahan ng edukasyon. Para po sa inyo ang karangalang ito. Sa lahat po ng mga taong naging bahagi ng aking tagumpay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang makabagbag damdaming pahayag ni Lenoj. Gabay na tanong. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sagot, ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Lenoj. 2. Ilang magkakapatid sina Lenoj? Sagot, sila ay 10 magkakapatid at si Lenoj ang panganay. 3. Ilarawan ang buhay na nararanasan ni Lenoj noong siya ay bata pa. Sagot, mahirap ang kanilang buhay, kulang sa pagkain. Ang ina ay naglalaba at ang ama naman ay anluwage. Sa murang edad, si Lenoj ay tumutulong na sa paghahanap buhay habang nagsisikap ding makapagtapos ng pag-aaral. 4. May pangyayari ba sa kwento na may pagkakatulad sa iyong sariling karanasan? Patunayan. Halimbawang sagot, oo, tulad ni Lenoj, naranasan ko rin ang pagsabayi ng pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Natutunan kong pahalagahan ng tiyaga, pananampalataya at suporta ng magulang sa pag-abot ng pangarap. 5. Naniniwala ka rin bang mahalaga ang edukasyon? Pangatwiranan. Sagot, oo, mahalaga ang edukasyon dahil ito ang susi sa pag-unlad ng sarili at pamilya. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng kaalaman, kakayahan at oportunidad upang mapabuti ang ating kinabukasan. A. Pangyayari sa kwento pag sunod-sunurin mo.
Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Sagutan natin. 1. Si Lenoj ay panganay sa 10 magkakapatid. 2. Nagtapos ng may karangalan si Lenoj. 3. Tumulong si Lenoj sa pagbabanat ng buto. 4. Nakatapos ng elementarya si Lenoj. 5. Patuloy sa pagsisipag at pagsisikap si Lenoj. B. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon, at interaktibong elemento. Mga elemento ng multimedia. Teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay ang caption, headline, balita at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan na kinetika o animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga forms at iba pa. Pangkatang gawain, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Paniniwala mo, isadula mo. Bawat pangkat ay bubuo ng maikling pagsasadula hinggil sa kultura ng kanilang pamilya. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Teamwork o partisipasyon, angkop na diksyon sa pagpapahayag, pagkakatugma sa tema. Kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, layon, 3 araw. Focus ng pandiwa, tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. 7 uri ng focus ng pandiwa. 1. Aktor, focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, sino? Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki o magpa. 2. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o, at an.
Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. 3. Lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, saan? Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, anhan, maan, pangan, mapag-an, pinag-an, o in-an. Mga halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. 4. Benepaktibong focus. Focus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, para kanino? Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. 5. Instrumentong focus o focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, sa pamamagitan ng ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinang sandok ni Nicolas sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa muka ang lumang panyo. 6. Kosatibong focus o focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika o ikina. Halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. 7. Focus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, tungo saan o kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Denotasyon. Tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ang paglalarawan o pagsasaad ng isang bagay ng direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Ito ay masistemang pagtukoy ng isang salita sa kanyang orihinal na kahulugan. Halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may mga bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Konotasyon. Tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal o kultural na konsepto na nauugnay sa isang salita.
Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Halimbawa, ang salitang rosas ay maaaring magdulot ng konotasyon ng pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. Halimbawa ng denotasyon at konotasyon, narito ang ilang halimbawa upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Salitang araw, denotasyon, isang bituing pinalilibutan ng mga planeta na nagbibigay ilaw sa mundo. Konotasyon, liwanag o positibong pag-asa. Salitang sisiw, denotasyon, isang uri ng manok na nasa unang yugto ng buhay. Konotasyon, pagiging mahina, madali, at kabataan. Salitang tahanan, denotasyon, isang lugar kung saan nakatira ang isang tao o pamilya. Konotasyon, punong-puno ng pagmamahal, kaligtasan at pagkakaisa. A. Tara, basa. Ipabasa ang kwentong Pinamagatang Kaarawan ni Andy Lane R. Tahanlangit at sagutin ang kaugnay na tanong. Kaarawan ni Andy Lane R. Tahanlangit. Sa darating na Sabado, 8 ng Nobyembre ay ang 7th kaarawan ni Claire. Nangako ang kanyang ina na kung magsisipag siya sa pag-aaral at makakakuha ng matataas na marka ay reregaluhan siya ng paborito niyang laruang Barbie. Iyong malaki, kaya naman talagang nag-aral siya ng mabuti. Kaya hindi nakapagtatakang matataas ang nakuha niyang marka. Dumating na nga ang kaarawan ni Claire. Isinama siya ng kanyang ina sa mall upang makapamili siya ng husto. Kumapit ka ng mabuti sa akin anak upang hindi ka mawala. Bilin ng ina ni Claire. Opo nanay, ayaw ko pong maligaw at mawala kung kaya't hindi po ako lalayo sa inyo. Tugon naman ng batang si Claire. Nang nasa pwesto na sila ng mga laruan, namimilog sa tuwa ang mga mata ni Claire sa dami ng laruang kanyang nakikita. Anak, kung ano ang napag-usapan natin, yun lang ang bibilhin natin. Paalala ng ina ni Claire. Opo nanay, itong malaking Barbie na po ang napili ko. Pakita ni Claire sa hawak niyang manika sa kanyang ina. Binili ng ina ni Claire ang malaking Barbie. Pagkatapos mabayaran ang manika ay umuwi na ang mag-ina. Laking gulat ni Claire sapagkat pagbukas niya ng kanilang pinto ay bumungad ang kanyang ama at mga kapatid. Gayon din ang ilan pa nilang kamag-anak at kanyang mga kaibigan. Sabay-sabay na bumati at umawit ang mga ito. Nakita rin niya sa kanilang mesa ang napakaraming handa tulad ng lechong baboy, pritong manok, halabos na hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti at leche flan. Mayroon pang sorbetes. Iniluto ng tatay niya ang mga paboritong pagkain ni Claire. Niyakap ni Claire ang kanyang ama at ina habang nagpapasalamat sa mga ito, gayon din sa lahat ng mga panauhing naroroon. Hindi ko po inaasahang mayroon pa pong handa bukod sa handog pong regalo ni nanay. Labis po ang aking kagalakan sa inyong pagmamahal. Mahal na mahal ko po kayo, ang naluluhang pahayag ni Claire. Mahal na mahal ka rin namin Claire. Ang sabay-sabay na bigkas ng mga naroroon. Gabay na tanong. 1. Anong okasyon ang ipinagdiriwang sa kwento? Sagot, ipinagdiriwang sa kwento ang ika-7 kaarawan ni Claire. 2. Ano-anong handang pagkain ni Claire? Sagot, lechong baboy, pritong manok, halabos na hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti, leche flan at sorbetes. 3. Ano ang hiniling niyang regalo sa kanyang ina? Sagot,
hiniling ni Claire ang malaking laruang Barbie bilang regalo. 4. Paano ipinakita ng mga tauhan sa kwento ang pagmamahal nila kay Claire? Sagot, ipinakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, pagdalo sa handaan at paghahanda ng mga paboritong pagkain ni Claire bilang sorpresa. 5. Nangyayari ba sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa kwento? Pangatwiranan. Maaaring sagot, oo, nangyayari pa rin ito sa kasalukuyan. Maraming magulang ang gumagawa ng paraan upang mapasaya ang kanilang anak sa kaarawan. Nagbibigay ng regalo bilang gantimpala sa pagsisikap at naghahanda ng salo-salo kasama ang pamilya at kaibigan. Ika-4 na araw. A. Tala, pandiwa. Sa lungguhitan ang pandiwang nasa focus ng layon sa kwentong binasa. 1. Reregaluhan siya ng paborito niyang laruang Barbie. Sagot, reregaluhan. 2. Binili ng ina ni Claire ang malaking Barbie. Sagot, binili. 3. Iniluto ng tatay niya ang mga paboritong pagkain ni Claire. Sagot, iniluto. 4. Inaawit ng mga panauhin ang pagbati sa kaarawan. Sagot, inaawit. 5. Ipinasasalamat ni Claire ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Sagot, ipinasasalamat. A. Naratibo o bumuo ng tekstong naratibo na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng layon. Narito ang halimbawang sagot. B. Give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng denotasyon at konotasyon. Narito ang mga halimbawang sagot. Pagsusulit, A. Panuto, ikahon ng pandiwa at salungguhitan ang simuno sa pangungusap. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!